Sa gitna po ng investigasyon sa flood control projects, nag-utos si Pangulong Bongbong Marcos ng lifestyle check. At hindi lang yan para sa mga opisyal ng DPWH, kundi sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Saksi, si Ivan Mayrina. Mula ng ilunsad ng sumbong sa Pangulo website, mahigit 7,000 report nang natanggap ayon sa Malacanang. 11 flood control project sa Marikina, Iloilo, Bulacan at Benguet ang na-inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kanina inanunsyo ng Malacanang ang susunod nitong hakbang. Ipinagputos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Sa lifestyle check, pwedeng silipin ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng SALN ng opisyal, gayon din ang kanyang ari-arian at travel history. Titignan kung tugmaba ang kanyang yaman sa idineklara sa SALN o kung may bigla siyang pagyaman habang nasa posisyon. Sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kung mapatunayan nagkamal ng yaman ng isang opisyal na higit sa dapat na kinikita niya, pwede itong basihan para matanggal siya sa posisyon. Sakop ng utos ng Pangulong lahat ng opisyal ng gobyerno, pero uunahin ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Wala pang bagong pahayag si DPWH Secretary Manuel Bonoan, pero dati na niyang sinabing siya mismo ang mangunguna para matukoy at mapanagot ang mga kawani ng DPWH na sangkot sa katiwalian sa mga proyekto kontra baha. Hindi rin daw siya nakinabang sa anumang katiwalian. Nangako naman makikipagtulungan sa lifestyle check ang mga kalihim ng budget, transportation at information and communications technology departments, gayon din ang pinuno ng MMDA. Mga ahensya mismo ang inaasahang magsasagawa ng lifestyle check, pero nariyan din na iba pang ahensya tulad ng Ombudsman at ang BIR. Itinanggi ng palasyo na palabas lang iniutos na investigasyon. Hindi rin anya dapat gawing palusot ang ulat na ang pondo sa ilang proyektong binisita ng Pangulo ay hiningi ng DPWH, kaya nasa National Expenditure Program o NEP at hindi isiningit lang ng Kongreso. Ito man po ay nasa NEP o parte ng insertions at proyekto ng ibang mga politiko. Hindi po nangangahulugan na hindi imbestigahan. Lahat po yan, pantay-pantay na imbestigahan. Matapos sa mga opisyal ng gobyerno at mga kasabot na kontratista, sunod namang iimbestigahan ang mga mambabatas at iba pang halal na opisyal na maaaring sakot sa anomalya. Sa Senado natalakay naman ang umano'y sistema kung saan nagiging bahagi na ng katiwalian ang mga district engineer ng DPWH. The DPWH has become a playground of syndicates. Sila na lang yung tagatakbo ng mga contractors and who knows, maybe even the funders. Dagdag ni Lacson, dapat ding magpaliwanag ng PCAP o Philippine Contractors Accreditation Board na isang government agency sa ilalim ng Department of Trade and Industry. Information na keep coming in sa aming opisina na itong PCAP nagre-resort na sa accreditation for sale. May mga ganyang reports and I've talked to some contractors, private contractors, na they had this experience of being offered accreditation by PCAB, na sila na yung bahala sa bank certificate and other requirements. Sinisikap pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng PCAB. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.